Amen. Napagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Hallelujah. Kumusta po ang lahat? Amen. Meron tayong bisita. Amen. Binalong time ba or buwan lang? Amen. Namiss ka namin, Ibarit, sa totoo lang po. Patapurin ng Diyos dahil nakasama ka namin ngayon sa maikling panahon. Kami po ay nagagalak, natutuwa dahil muli nakasama ka namin. Amen. So, muli, palakpakan natin ng Diyos. So, ang ating pag-usapan, mga kapatid, is freedom in Christ. Amen. Meron na akong ibahagi sa inyo mga kapatid, no, na dahil kanina narinig ko mga kapatid patungkol sa giving, meron din ako doon na disiplina pagdating sa salita ng Panginoon. Amen. Paano ba natin ito, ang narinig natin ang salita ng Diyos sa tagal natin mga kapatid sa Panginoon, marami na tayong narinig, marami na tayong napag-aralan. Ngayon, kung paano natin ito binibigyan ng reverence o disiplina ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil minsan, may hindi natin namamalayan na nabibigyan natin ng walang halaga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Dahil alam mo, mga kapatid, mayroon lang niraman sa akin ng Panginoon 2,000 years ago kung paano siya naghirap sa cross, mga kapatid. At yun yung nag-remind sa akin, mga kapatid, kung paano doon ako tinuruan ng Lord kung paano ito bigyan ng halaga ang kanyang salita. Amen? Dahil si Tomas, mga kapatid, nag-doubt si Tomas. At malaman siguro sa atin dito ang nagda-doubt patungkol sa Panginoon, mga kapatid. At dito, mga kapatid, sa akin kasi, naalala ko yung ang ginawa ng Lord. At ang binigay ng Lord sa akin, mga kapatid, yung pako. Sabi ko, Lord, gaano ba kasi kahirap ang may pako? Alam mo, kapatid, sinubukan ko kumuha ng isang pirasong kapirasong pako. At sinubukan kong yung hanggang kaya kong tisin. Kasi naalala ko, mga kapatid, minsan, hindi natin maiwasan yung magkamali tayo magkasala. Pero sabi ko, ano ang gagawin ko para maiwasan ko magkasala? Ang sabi ng Lord, isipin mo ang ginawa ko sa cross, anak. Kung paano ihirap ang ginawa ko doon. Kumuha ako magawin ng isang pako. At tinusok ko talaga sa ating dito sa ating palad. Masakit, mga kapatid. Hindi pa yung bumaon. Masakit na. Sabi ko, Lord, ganito pala kasakit. Hindi pa ito bumaon. Hindi pa ako, Lord, na napahirapan. Pinili ko lang na itusok ito, pero masakit pala. How much more, Lord, yung ginawa mo sa akin doon sa cross. Kung ako, Lord, doon sa cross, kung ako nandoon pa, sabi ko, Lord, alam ko, hindi ko kinaya yon. Dahil ito pa lang, hindi ko na itinuloy. Dahil masakit, mga kapatid. Ngayon, alam niyo, mga kapatid, may dala-dala akong pako. Saan man ako makarating, may dala akong pako. Ito. Ngayon, mga kapatid, ang in-encourage ko kayo na kung halimbawa, nasa kongregasyon tayo, nasa gawain tayo, kung saan man tayo makarating, kumuha tayo ng pako. Bakit? Hindi natin maiwasan ang temptation. Prone tayo ng temptation. Ngayon, pag natemptar ka, subukan mo kumuha ng pako. Tusok mo sa daliri mo, Lord, masakit. At sa tuwing gagawa tayo, mga kapatid, ng kasalanan, parang pinapako natin ulit ang ating Panginoon. Ito ang reminder sa atin, mga kapatid, pako. Subukan mo itong malitang na pako. Dito lang to. Sabi ng Biblia, sinuot ni Tomas yung kamay niya. So, ibig sabihin, maaring dising ko yun na pako. Ang size nun. Kasi sumuot sa kanyang daliri, ay yung sa kanyang palad. So, ibig sabihin, malaki yun. Ito, malit lang to eh. Hindi natin to kaya. Ngayon, mga kapatid, paano tayo magiging free in Christ? Through Christ, mga kapatid. Kung patuloy tayo sa ating ginagawang kasalanan.
Ano ang sikreto? Dahil minsan mga kapatid tayo, narinig ko kanina na hindi dapat tayong pakampante. Huwag tayo dapat na pa-relax-relax mga kapatid na Kristiyano. Bigyan natin ng diin kung ano yung binigyan ng Lord sa atin na pananampalataya. Bigyan natin yan din mga kapatid, bigat yung salita natin narinig sa ating Panginoon dahil mahalaga po yan. Dahil yan po nagbibigay sa atin ng liwanag, nagbibigay sa atin mga kapatid ng katatagan sa araw-araw nating buhay. Ngayon, sa gabing ito mga kapatid, kung wala tayong pako, sa susunod kumuha tayo ng pako. Amen. Para sa tuwing makaramdam tayo ng antok, mga kapatid, tusukin natin yung daliri natin ay yung palad. At doon natin makikita kung paano kasakit ang matulugan lang sa salita ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon, Lord, sasabihin ng Panginoon siguro, anak, tinutulungan mo ako. Ang hirap ang ginawa ko doon, mahirap anak. Huwag mo kong tulungan. Dahil hindi natin mga kapatid iwasan makatulog, maantok, kasi magpagod sa trabaho. Nandiyan ang physical na mga kapatid na battle natin. Ang trabaho. Siyempre, ang isip natin mga kapatid. Wala man tayong ginagawa, pero ang isip natin, punong-puno yan, loaded yan. Apektado ang buong katawan natin. So, sa susunod, kuha tayo ng pako, bulsa lang natin yan. Pag meron tayong medyo alanganin, tusukin mo lang yung pala. Lord, masakit. Tama na Lord, ayaw ko na. Magano lang ba mga kapatid? Ito yung niraman ng mga kapatid sa akin. Dahil lagi kong hinihiling ka sa Panginoong Diyos kung ano ang gagawin ko, mga kapatid. Dahil sabi ko, Lord, gusto ko na ikaw lang. Wala kang kaagaw. Ito ang sinabi ng mga kapatid ko, ano pa ako na? Tusukin mo yung palad mo. Kasi sabi ko, Lord, paano ako magiging free sa lahat? At gusto ko ikaw lang, Lord God, ang nasa aking puso. Ikaw ang nakaupo sa aking puso. Ikaw ang nakaupo sa aking isipan. At ikaw na, Lord, lahat. Sabi ng Lord, tusukin mo ang palad mo na. Mamalala mo ako lagi. Kaya mayroon ako dala-dala mga kapatid na pa ako. Malinis na siya, oh. Ikaw man lang laging nahawakan at yung bulsa. Kung hindi ka malinis. Amen? So, tuloy po tayo mga kapatid. Yun ay ano lang. Sinare ko lang yung kung ano yung niremind ng Lord. Mga gagawin ko. Kung sakali na magkaroon tayo ng palyado. Amen? Dahil naman tayo mga kapatid, excuse dyan. Ang sabi ng Lord mga kapatid, ang pag-usapan natin ay yung freedom in Christ. So paano tayo mga kapatid, paano natin ito, paano na mapasa atin ito mga kapatid, to be free in Christ Jesus. Dahil mahalaga ito mga kapatid na ating pag-usapan, mahalaga po ito na mayroon tayo sa buhay. Hindi lang mayroon, dahil ito dapat ang buhay ng Kristiyano mga kapatid, to free through Christ, in Christ Jesus. Kailangan po ito. At in free mga kapatid, sa kalayaan na mayroon tayo sa Diyos, mga kapatid, ito yung dapat na buhay natin sa araw-araw. At minsan mga kapatid, hindi natin ito nagagawa, nawawala po sa atin ito mga kapatid. Although nandito na tayo sa gawain, ginagamit tayo ng Panginoon mga kapatid, pero minsan hindi pa rin tayo, we are not yet free. We don't have freedom in Christ Jesus. Dahil mga kapatid, alam natin, ang sabi ng Bible, sa Ephesians 6:12, sabi niya na, for we do not wrestle against flesh and blood, but against, sabi niya, principalities, against power, against the ruler or the darkness of the age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly place. Ibig sabihin mga kapatid, this is spiritual battle. Spiritual realm, mga kapatid, ang labanan. Hindi po ito patungkol sa physical natin. Sabi niya dan, for we do not wrestle against flesh and blood. So ngayon mga kapatid, paano tayo magiging free in Christ Jesus? Dapat magiging free tayo spiritually. We are spiritually freedom. Dahil ito yung sinabi ng Ephesians na we are not wrestling about our flesh and blood. It is sabi niya against principalities, against power, against the rulers of the darkness. Ano yung rulers? Sino yung rulers ng darkness mga kapatid?
ng kalaban. Ang sabi niya doon na flying like eagle. Bakit sinabi ng Bible mga kapatid na fly like eagle? Dahil alam niyo mga kapatid, ang eagle, dinadala niya yung kalaban niya doon sa taas. Hindi niya binabatil yung kalaban niya sa baba, in ground. Kasi kung dito mo ibatil ang kalaban mo kapatid sa ground, dito sa mundo na to, talo ka. Talo tayo. Kaya dapat sa atin mga Kristiyan at mga kapatid, we are spiritually freedom in Christ. Dahil kung dito tayo magipagbatil mga kapatid sa katawan na to, talo tayo. Dahil natin ang kalaban sa taas, spiritual realm, through prayers mga kapatid. At ang Panginoon magbigay sa atin ng kalayaan sa ating buhay patungkol sa ating kalaban. Amen? Kaya sabi niya na fly like eagle. Yun yung sinabi ng Panginoon mga kapatid. Kailangan maging eagle ka. Dahil ang eagle, nakakita ba kayo ng eagle na nakipag-battle sa snake sa ground? Hindi. Kung mayroon mo kayo nakita, talo ang eagle. Ngayon, ang eagle mga kapatid dyan sa taas na dinadala ang kalaban. Minsan binibitawan niya, tapos hinahabol niya ulit, tapos ginagrap niya ulit. Ganun ang strategy ng eagle mga kapatid. At sabi ng Lord, ganun din dapat tayo. Dalhin natin yung battle natin through prayers sa ating Panginoon. In spiritual realm mga kapatid. Dahil we're not wrestling about sa ating against flesh and blood. It's spiritually, mga kapatid. Spiritual. Amen? Freedom in Christ can be defined having the freedom to live the way we are meant to live. Spiritual freedom. Ephesians 1:17 mga kapatid. Ito yung sabi ng Ephesians 17, ito yung Holy Spirit nagbibigay sa atin ng wisdom. Amen? On how to live spiritually mga kapatid. Sabi niya, we can find this freedom through the gospel. Jesus dead on the cross and resurrection from the grave is the source of strength of our freedom. Kung hindi ginawa mga kapatid ng Panginoong Diyos, ang 2,000 years ago, ang namatay, naghirap, inilay ang kanyang buhay, wala tayong freedom. Wala tayong buhay na walang hanggan mga kapatid. At ang buhay, sabi niya, He is the foundation of our freedom. That is why we call freedom in Christ. It can only be found in Him, through Him. We find freedom from sin. We can find freedom from fear, from the burden of having to be good enough, peace with God, and the power to live godly life and make the world better place. Through the gospel mga kapatid, sa ginawa ng Diyos sa atin, doon tayo nagkaroon ng freedom in Christ. Kaya sabi niya, freedom in Christ, dahil ginawa na po ang lahat ng ating Panginoon. Pinalaya niya po tayo sa lahat, mga kapatid, ng gapos ng kalaban. Freedom from sin. Kaya sabi niya doon sa Romans na dinala tayo doon sa undeserved privilege. Ito yung undeserved privilege na sinasabi ng Romans 5, mga kapatid. Na from the wrath of God, from the eternal wrath of God, condemnation of God, mga kapatid, to undeserved privilege. Ito po yun. The freedom in Christ. At ngayon kung paano tayo magiging freedom, mga kapatid, magkaroon tayo ng freedom, we have to be spiritually freedom. The Bible is clear that our freedom in Christ is complete. Wala nang kulang, wala nang dagdag. In other words, our freedom is pure, total, and holistic. Kaya sabi niya, John 8:36, therefore, if the Son makes you free, you shall free indeed. Kompleto na po ito mga kapatid dahil ginawa ng Lord ang lahat 2,000 years ago. Yung tinawag natin gospel. Doon siya naghirap. Dahil yung hirap mga kapatid na dapat sa atin, tayo yun. Pero dahil sa pagmamahal ng sobra ng Diyos sa atin mga kapatid, ginawa niya po ito. Kaya po tayo malaya na. At allow mga kapatid, the Holy Spirit to rule your mind, to rule our heart, to rule our life mga kapatid. Dahil kung wala po tayo sa Holy Spirit, we are not free spiritually, we are not spiritually free na mga kapatid, hindi tayo magiging malaya. Dahil about ito sabi niya doon na we are not wrestling against flesh and blood. Dalhin natin ito mga kapatid sa spiritual realm. Through prayer mga kapatid sa ating Panginoon. Dahil sabi ko kanina, kung dito tayo magpagbaril mo, talo tayo. Binigyan tayo mga kapatid ng wisdom ng Lord kung paano tayo magiging malaya.
In Romans 3:23 sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo mga kapatid makasalanan. But dahil yung ginawa ng Diyos mga kapatid sa krus, dumipa siya sa krus dahil sa iyo at sa akin, nanalangin siya doon na patawaran mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, napalaya po tayo mga kapatid. We have now a freedom in Christ. Pinalaya po tayo mga kapatid ng ating Diyos, Panginoong Hesus, sa ating mga kasalanan. At ito yung meron tayo ngayon. Ito yung ina-enjoy natin dapat na victorious na buhay. Na free, mga kapatid. We have freedom in Christ. Amen? There are two spiritual kingdom under which we live. Sa buhay natin mga kapatid ito, ngayon, meron tayong dalawang kingdom. Na maaaring nandun tayo sa kabila, maaaring nandito tayo sa kabila. Maaaring nandun tayo sa totoo, nandun tayo sa hindi totoo na kingdom. Amen? Sabi niya, there are two spiritual kingdom under which we live. Make no mistake about it. You live either in subjection to Satan kingdom of lies, Satan kingdom of lies, or God's kingdom of truth. Kaya sabi ko na mayroong dalawa, maaaring nandun ka sa totoo, o nandun ka maaaring sa hindi totoo, sa kasinungalingan. And all of us were born under Satan's kingdom. Ephesians 2 mga kapatid, 1 and 3, 1 to 3. Sabi niya, once you were dead because of your disobedience in your many sin. Many sin mga kapatid, disobedience in your many sin. Sa ating mga maraming kasalanan. Amen? Sa to, sabi niya, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devils, the commander of the powers in the unseen world. Tandaan po natin mga kapatid, sabi niya, the commander of the power in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. And all of us used to live that way. Ganyan tayo dati mga kapatid. By our, sabi niya, following the passionate desire and inclination of our sinful nature, by our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. But praise God mga kapatid, dahil dinabas tayo ng Diyos sa kanyang galit, inilagay tayo mga kapatid sa undeserved privilege. That is freedom in Christ mga kapatid. Kaya taging malaya tayo ngayon sa lahat ng kasalanan, nabubuhay tayo mga kapatid in Christ freedom sa pamamagitan mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. At kailangan mga kapatid, we are not just live a natural life, but we have to live spiritually mga kapatid na buhay. At paano ito mangyayari? Allow, mga kapatid, the Holy Spirit to come into your heart. Pray to our Jesus, our Lord Jesus, to ibigay sa atin ang kanyang Espiritu, mga kapatid. Ang Espiritu na kung saan siyang bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. At ngayon, nakakupo na sa ating kanan ang ating Ama. At walang imposible, mga kapatid, sa buhay kung nanaisin natin at meron tayong itong buhay spiritually, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ng spiritual life, na mayroong spiritual life, siya na yung nag-rule sa ating buhay. Yung desire natin, yung flesh of this natin, wala na po yan, mga kapatid. But take note, hindi po nawawala sa ating buhay yan. Nandito pa yan, kaya tayo nakipagbatil. At talin natin ito, sabi ko sa spiritual rin, mga kapatid. Huwag dito. Kasi pag dito, talo ka, sabi ko nga. Pero dalhin natin sa panalangin, through prayers, mga kapatid, in Christ Jesus, we are indeed free, mga kapatid, in Christ. But we're transformed, sabi niya, and transferred to God's kingdom the moment we trusted Christ to forgive our sin and give us eternal life. Colossians 1:13-14, ang sabi niya diyan, for He has rescued us from the kingdom of darkness. Amen? And transferred us into the kingdom of His dear Son. Mabuti ang Diyos natin, mga kapatid.
Sa 14 sabi niya, who purchased our freedom and forgive our sin. Our sins, mga kapatid. Sins, marami tayong kasalanan. Makasalanan po tayo. Well, or fall short of the glory of God dahil sa ating kasalanan, mga kapatid. Hindi tayo karapat dapat sa Diyos. Hindi tawagin ang kanyang pangalan, Jesus. Hindi tayo karapat dapat. Dahil itong buwan natin, itong maruming ito, mga kapatid. Minsan ginagamit natin to worship Him. Pero minsan ginagamit natin ito, nagmumura tayo kung anong lumalabas sa bibig natin. Be careful, mga kapatid, sa paggamit ng ating bibig. Because, sabi niya, Christ has brought us into this place undeserved privilege where we now stand. Amen? Dahil, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus, He purchased our freedom and forgive our sin. Now, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Dahil binayaran po tayo, mga kapatid, tinubos na tayo ng Panginoong Jesus. Now, nandito na po tayo sa undeserved privilege na kung saan hindi tayo karapat dapat, mga kapatid, sa pribileyo na to. Pero ginawa ng Diyos ang lahat. Sabi niya dyan na He purchased our freedom and forgive our sin. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid, sa undeserved privilege na kung saan we have freedom in Christ Jesus. Sabi niya dyan, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Amen, mga kapatid. Darating po tayo dyan. Nakasama natin ang Panginoon sa pagbalik niya rito, mga kapatid. Kasama po tayo. Dahil malaya na po tayo, mga kapatid, sa ating mga buhay. Amen. Sabi niya, do not let yourself be burdened again by yoke of slavery. Amen. Sabi niya dyan, for you have been called to live in a freedom. My brothers and sisters, don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another. Amen. Serve one another, mga kapatid. Galatians 5:13. Ito po yung text natin sa buwan na ito. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, mga kapatid. Manindigan tayo. At huwag natin gamitin sa kanya, and don't let yourself be burdened again by yoke of slavery. Romans 6:9, sabi niya, but God by Spirit, the people who don't have the Spirit of Christ in them don't belong to Him. You are no longer ruled by your desire, but by God's Spirit who lives in you. People who don't have the Spirit of Christ in them don't belong to Him. Maliwanag, mga kapatid. Wala na po yan paliwanagan. Ang sinabi ng Bible, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka belong sa Kanya. Ngayon, paano tayo magkaroon, mga kapatid, ito? Kailangan, mga kapatid, maging malaya po tayo in Christ Jesus. And allow God, mga kapatid, to sit in our heart. Huwag natin hayaan na mas malala pa, mga kapatid, na mas mabigyan pa ng halaga ang mga desire natin. Bagkus i-allow natin ang Holy Spirit, mga kapatid, na siyang mag-rule sa buhay at isipan natin, ang puso natin. Dahil kung nagawa natin ito, mga kapatid, inallow natin ang Holy Spirit na to rule our mind, kasi ang kalaban mo dito, ginagamit niya. Ito natin, hindi niya alam ito. Ito, sinisiksik niya ito. Hindi ka mahalaga sa Diyos, hindi ka mahalaga sa Diyos. Wala kang halaga. Wala kang kwenta. Ang ginagamit ng kalaban, mga kapatid, yung mga failures natin. Sinisiksik na dyan. Yung mga past natin, ang ginagamit na dyan, mga kapatid. Sinisiksik niya. Ikaw babayero ka, wala kang halaga dyan. Ganun ba? Ginagamit ang mga mahal natin sa buhay. Ikaw nga, ipibigay kang Kristiyano. Ako nga, mga kapatid, sinabi na kong maging Kristiyano eh. Totoo yun. Kunwari ka pa, pigi ka naman. Sinabi sa akin, mga kapatid, at ang nagsabi sa akin, may bahay ko ba nagsabi sa akin? Kunwari ka pa, pa-verse-verse ka pa, pigi ka naman. Totoo yun, mga kapatid, sinabi sa akin yun. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako na magiging totoo sa'yo. Ikaw to eh. Mahirap man, mga kapatid, sabihin ka ng pigi ka. Mahirap yun ha.
Pero praise God mga kapatid, ang Diyos natin hindi fake, totoo siya. Buhay siya mga kapatid. Amen? Dito natin tingnan mga kapatid yung kung ano yung kingdom. Dalawang kingdom. Satan, the world, lies mga kapatid. Satan lies, itong mundo. Sabi niya, word. God, truth, His word. Makita natin sa diagram dyan mga kapatid. Lahat dyan, nandyan lahat. Yung mind natin, emotion natin, yung will natin, parehas. Nandyan. Ang Panginoong, ang Diyos, ang Word of God, nandyan din. Satan's lies, nandyan din. Amen? Doon sa baba, sabi niya, ungodly feelings, godly feelings. Doon sa baba, deeds of unrighteousness and deeds of righteousness. Yung dark arrow, mga kapatid, yun yung God is God's truth. At yung alanganin na arrow, yun yung Satan's lies. Ito yung the word, mga kapatid. At yan ang meron sa atin. Dalawa yan, mga kapatid. Mamili ka lang kung ano yung ipapamuhay mo diyan. God's truth or kabila. Dahil ang buhay natin mga kapatid, ang sarili natin, ang katawan natin mga kapatid, sabi niya diyan, our mind are like the central processing unit of a computer. Analogy, since some of us operate at higher processing speed than other. Hindi tayo pare-pares mga kapatid ng prosesor. Amen? Parang laptop din yan. Sabi niya, Satan's lie and God's truth are like the program or software that run the computer. The same mga kapatid. The computer's operations depend on the software being used. Ganun din sa atin mga kapatid. If the software is defective, Satan lies. At ang bunga nito, the output will also be defective. Ito yung ungodly feelings and ungodly deeds. Sa baba, mga kapatid. Kung ang kalaban, mga kapatid, ang nakasit-in dito, sa yung nagro-roll, sa yung processor ng buhay mo, wala nang, dyan, mga kapatid, sabi dyan, the output will also be defective. Ito yung action mo, ungodly feelings, emotion mo, mga kapatid, ito yung ungodly deeds mo, yung action mo, yung ginagawa mo. But, if the software is perfect, it is God's truth. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, walang kulang yan. Totoong-totoo yan. The output will be as well godly feelings and godly deeds. Wala nang inggir, mga kapatid. Love, perseverance, ang nandiyan. Pag ang software mo is God's truth. Pero pag ang software mo is Satan's lies, hindi yan mahirap i-determine. Nandiyan yung anger mo. Nandiyan yung pride mo. Nandiyan yung wala sa bibig mo na kung ano-ano, mga kapatid. Pero pag ang software mo is God's truth, ang output mo will be as well a godly feeling. Love. Ito yung magagawa mo na yung love one another. To serve one another, mga kapatid. Pero kung nasa God's lies, nasa Satan lies ka, you never love, mga kapatid. Hindi mo magagawa yung magmahal sa kapwa mo. Hindi mo magawang ibaba ang sarili mo. Nandyan yung pride, sumasalida parang jet fighter. Pero pag ang software ng buhay, mga kapatid, is God's truth, ang nagmamanipula sa buhay mo, wala kang gagawin kundi paglingkod ng kapwa mo, gawa ka ng mabuti, lumuhod ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos, mga kapatid, at mahalin mo ang kanyang salita. Binibigyan mo ng reverence ang kanyang salita. Binibigyan mo ng halaga ang ginawa niya sa krus, mga kapatid. Kung ang God's truth ang siyang nagmamanipula ng buhay mo. Hindi mahirap i-determine, mga kapatid, ang dalawang kingdom na to. Dahil sabi ko nga, kung kalaban ang nasa iyo, wala kang ibang gagawing mabuti.
Puro kasi ang kalaban mga kapatid. Puro kasi nawalingan yan ang ginagawa. Puro paninira ang ginagawa. Sabi niya doon na the thief comes to steal. Sabi niya doon na steal, kill, and destroy. Yun lang mga kapatid. At ang sinabi doon sa 1 John 5 na lust of flesh, lust of the eye, and pride of life. Yun mga kapatid, makikita sa atin kung tayo sa yung software natin na yung Satan's lies. Amen? Pero kung ang God's truth ang meron sa atin, the output is Galatians, mga kapatid. 5:20 ba yan? The fruit of the Holy Spirit is love, perseverance, meekness, mga kapatid. Amen? So our enemies is slaves, sabi niya, us through lies and fear. While God give us the freedom by His truth and grace. Ang kalaban mga kapatid, inislip tayo niyan. Ginagapos tayo sa lahat ng kasinungalingan, sa pagkatakot mga kapatid. Sasabihin niya sa atin na wala yan. Huwag kang pupunta dyan. Mamamatay ka dyan. Pero hindi mga kapatid, yung sinasabi mamamatay ka, doon ka mabubuhay. Nandun ang buhay na walang hanggan. Spiritual bondage occurs when Satan's lies gain a foothold or area of control in our mind and bodies, like a barbed harpoons, they enslave our thoughts and action. And this harpoon or fiery darts of Satan must be identified and removed before we can be spiritually free in Christ. Amen? Itong fiery darts, ito yung lumalagablab mga kapatid. Amen? At dapat ito matanggal para tayo magiging spiritually freedom in Christ Jesus, mga kapatid. Dahil hindi pwedeng magsama dito ang kalaban at ang espiritu. Kailangan siya lang. Ayaw niya na may kasama. Maging kayo man, halimbawa mga kapatid, dahil yung asawa niyo, gusto niya mayroong kayong kasama, hindi, di ba? Ganyan din mga kapatid ang Holy Spirit. Siya lang. Amen? At ayaw nyo rin na mayroong kasama sa utak mo yan, sa puso mo yan. Kaya mag-pray tayo mga kapatid, pray, and allow the Holy Spirit to rule ang isip natin mga kapatid. Dahil dito tayo binabanatan ng kalaban. Kaya dapat nandito ang Holy Spirit, the Spirit of Wisdom. Dito nakaupo yan mga kapatid. Kaya dito basta-basta mapasok ng kalaban to. Pag siya nakaupo dito. Amen? So sabi niya sa Galatians 5:16, so I say, let the Holy Spirit guide your life. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Galatians 5:16 mga kapatid. Sinabi niya din na let the Holy Spirit guide your life. Dahil kung tayo lang mga kapatid, wala. Bagsak tayo dyan. Amen? So the road to spiritual freedom. Paano tayo makapunta doon? Paano tayo magkaroon ng spiritual freedom mga kapatid? Number 1. Sabi niya, spiritual freedom is the result of what we choose to believe, to confess, forgive, renounce, and forsake. Kung piliin natin mga kapatid to believe in Christ Jesus, meron tayong spiritual freedom. If we believe, if we choose to confess that Jesus Christ is Lord, we have spiritual freedom. Kung piliin natin to renounce lahat ng ating mga ginagawang kalukuhan mga kapatid, we have spiritual freedom. And forsake, iwanan yung mga hindi karapat-dapat at meron tayong spiritual freedom. Is the Holy Spirit mga kapatid ang siyang mag-rule sa ating buhay. Pag meron tayo dito, if you believe Jesus, confess Jesus, forgive mga kapatid, renounce and forsake. At ang Espiritu mga kapatid ng Diyos ang siyang dito. Amen? Number 1, recall. Ano yung dapat i-recall natin? Dahil ito, mga kapatid, minsan mayroon mga past natin na hindi ito natanggal. Hindi po natin namamalayan na ito yung ginagamit ng kalaban natin. Kaya sabi na i-recall natin, pero bago natin gawin to, sabi niya dyan, ask God to bring you
to your mind areas of your life where Satan and his lies may have taken hold. Kasi ito yung mga ginagamit ng kalaban to, magiging foothold ito. This step is like pulling weeds. Unless you pull out the root, the weed will grow back. Kung hindi mo ito mga kapatid, totally na sinurrender sa Panginoong Diyos, babalik at babalik yan. Sabi niya, weed is the unwanted plant. Ito yung mga tumutubo mga kapatid sa mga kahalamanan sa mga palayan na walang kwentang mga halaman. Ito sabi ng weeds. Ngayon, pag ito'y binunot mo lang at may naiwan doon, tutubo na naman yan. At ang nais ng mga kapatid, lahat ng pas natin na nagiging foothold ng kalaban, ito yung dapat i-surrender natin sa Diyos, sa Panginoon, mga kapatid, upang magiging free tayo. Magkaroon tayo ng spiritual freedom. Dahil kung meron na mga naiwan dyan, nakatiting, na mga pas natin na ginagamit ng kalaban, hindi natin namamalayan na ito yung nagiging foothold niya, hindi yan makapag-penetrate ang Holy Spirit sa ating buhay. At babalik tayo dyan sa kung anong meron tayong buhay. Dahil yun yung ginagamit niya. Halimbawa mga kapatid, ang gamitin ko ang boy magpasawa. Halimbawa, ikaw, nang babae ka. Sabi mo, nagbago ka na. Nagbago ka na talaga, wala ka na ginagawa. Pero yung may bahay mo, hindi matanggal sa isip niya na ikaw ng babae. At yun yung ginagamit ng kalaban mga kapatid na ikaw yung dinidikdik na ng mabababae ka. At pigi ka. Ngayon, ginamit ito ng kalaban, hindi ka nakapagtiis, bumalik ka. Nagalit ka ngayon. Anong gagawin natin mga kapatid sa ganung sitwasyon? Yun yung sinisiksik ng kalaban din mga kapatid. Sisiksikan niya yan. At yan ang dapat na ipag-pray natin. Dahil wala tayong magagawa dyan mga kapatid kung yan gagamitin ng kalaban sa ating buhay. Kaya kailangan natin ask God, mga kapatid, i-recall natin at i-surrender natin sa Panginoon. Amen? Too often we confess the ungodly emotion and action of sin, the part we can see, but fail to deal with the wrong thinking that produce those emotion and action. The root, mga kapatid. Nandun pa yung ugat. At anytime yan, sisibol yan. Akala mo wala na lang, akala mo wala na, pero ito pa, sisibol yan. Pag na-trigger yan, nabigyan ng fertilizer yan, ng kalaban, tapos ka, nagsumibol na. Bumalik ka na naman doon. Amen? Totoo yan mga kapatid. Kasi didiligan na yan ng kasinungalingan. At pag nadiligan na yan, tutubo na naman yan at bumalik ka na ulit. Tapos ka. So sabi niya, any false belief or worldly values adopted through other people. We have to recall mga kapatid, any false belief or worldly values adopted through other people. At ano mga to? Television, advertising, our culture, our upbringing, or education. Dito natin na makukuha, mga kapatid. Education, napakahalaga po yan. Alam nyo, ang tinanim ng education sa atin, hindi nila itinuro sa atin yung creation ng Genesis, mga kapatid. Ang itinuro sa atin, sa elementary natin, evolution. Saan tayo lulugar dyan, mga kapatid? Natanan ba tayo sa eskwelahan natin ng Word of God? Hindi. Natamnan tayo ng kasinungalingan ng kalaban na tayo na-create ng evolution, mga kapatid. Nagkaroon ng evolution. Walang creation of God in Genesis. Narinig yung ba sa eskwelahan? Hindi, di ba? Kaya mag-ingat. Sabi ko nga, kung nalaman ko lang itong bata ko, hindi ako nag-aral. Dahil kasinungalingan pa yung inaaral ko eh. Hindi pa lang totoo. Tanong mo yung bata ngayon kung saan ka na sa nagmula. Sabi niya sa kung siya nagmula. Ikaw ba, papayag ka na sa mga ka nagmula? Hindi ah. Sabi ng Lord, sabi ng Panginoong Diyos, nilikha niya tayo na kawangis niya. Amen? Lies yan mga kapatid. Kaya maraming atheism dyan sa education na yan. Kaya kung nung araw mga kapatid, bigyan ako ng Lord ng wisdom na yung mature na wisdom, hindi ako nag-aaral. Never ako nag-aaral. Kasi puro kasinungalingan pala eh. Involvement in any occult or cult activities in the past or present, mga kapatid. Satanic rituals, witchcraft, fortune tellings,
secret ceremonies, and etc. Marami pang iba. Ngayon, kung meron pa tayong mga kinaaniban mga dyan mga kapatid, mag-isip tayo. Renounce it. Anything you are habitually doing that is sinful. Sexual immorality, addiction, eating disorder. Sexual immorality mga kapatid, rampant yan ngayon. Sexual immorality. Nandito, sabi na single daw. Tapos anong ginagawa natin mga kapatid sa ating mga sarili? Kristiyano mga kapatid, alam nyo, mayroon binigay ng Diyos, Panginoon mga kapatid sa Bible, yung buhay ni Onan. Alam nyo ba na tayo mga lahat ng Kristiyano, ito yung nagdadala sa atin sa impyerno, kung natin dito yung aware dito? Aware ba tayo doon sa buhay ni Onan mga kapatid? Yung ginawa ni Onan, aware ba tayo doon? Kristiyano tayo mga kapatid, pero minsan ginagawa natin to dahil ang sabi natin, wag na, tama na yung dalawa na anak, tama na yung tatlo. Ginagawa natin control. Mga kapatid, anong ginawa ni Onan? Anong sabi ni Onan? Anong ginawa doon? Nilabas niya yung seed. At nagalit ang Diyos doon. Namatay si Onan mga kapatid. Spiritual usapan mga kapatid. Sa buhay pagkakristyano natin, marami gumagawa niyan. Dahil ang mindset natin, control yun. Kasama sa family planning daw yun. Hindi mga totoo mga kapatid. At yan yung ginagawa mga kapatid ng tao, even na Christian, born again mga kapatid, na hindi alam na yun yung magdala sa kanya sa impyerno. Withdrawal. Sa madaling salita mga kapatid. Sa mag-asawa. Puri ng Panginoon mga kapatid. At wala akong narinig na nagbahagi yan. Sa malalaking kongregasyon, sa maliit na kongregasyon, sa aman ako nagpunta, wala akong narinig na nagbahagi niyan. Patungkol dyan mga kapatid. Wala akong narinig na sermon dyan. Patungkol dyan. At hindi ko alam kung bakit. Withdrawal yun, ang ginawa ni Onan. At nagalit ang Diyos mga kapatid. Namatay siya. Anything others have said to you or about you that have created false perception that are not in line with what God says to be truth about you. Amen? Tutin natin. You are stupid. You are ugly. You are good for nothing. Ito yung malimit natin sinasabi, manarinig sa atin mga kapatid. Paninira sa atin. Amen? At ito yung ginagamit ng kalaban para tayo ma-stir up. At pag narinig natin ito na sa iba, andyan na. Stir up na. Nagkalburuto na. Naging mayon volcano na. Nagpumutok na. Any attitude that you are represently harboring that is pleasing to God. Nung last preaching narinig ko ito mga harboring. That is displeasing to God. Pride, rebellious, unforgiveness, critical spirit, and jealousy. Kung meron tayo dito mga kapatid, let go na natin. Ask God, mga kapatid, pray. Sabayan natin ng fasting. We're fasting mga kapatid. I-encourage you to fast and pray. Number 2, renounce. Ngayon, kung meron tayo doon, lahat, mga kapatid, kung meron tayong nakita doon na meron pa sa atin, renounce it, mga kapatid. Individually renounce is false belief, thought, or sinful activity we are committing with our bodies and God brings to our mind. By the authority you have in Christ, renounce Satan hold on your life. Meron tayong authority, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Nagmula sa Kanya. Note, we cannot completely rid sin's presence from our life because of the sinful nature within us. Nandito pa. Until Christ return and transform our mortal bodies into spiritual bodies, we will always have a natural vulnerability and propensity towards sin. Hindi ito nawawala mga kapatid.
Kaya tayo nandito ngayon, na patuloy mga kapatid na nagpapalinang sa Diyos. Kaya sabi ko kanina na dalhin natin sa panalangin. Flying like eagle. Mamuhay na parang magipagbate ng eagle mga kapatid. Number 3, release. I-release mo na kung ano yung anger dyan, mga bitterness dyan mga kapatid. I-release na natin. Dahil hindi na tayo mapahananan ng Holy Spirit kung meron pang isa dyan. Amen? Baka sabihin mo, Sir, tao naman tayo, tao lang ako. Huwag nung gamitin yung tao lang tayo mga kapatid. May magagawa ang Diyos sa ating buhay. Malaki ang kanyang magagawa. Amen? Release any anger, bitterness, or malice you may have towards another by making a list of people whom you believe have wronged you and forgive each person individually. Our anger only gives Satan foothold or an area of control in our life and enslave us bitterness. Ginagamit ng mga kapatid ng kalaban. It is important not to give Satan foothold in our life, for they eventually become a stronghold from which he seeks to control us. Ito yung madalas na ginagamit mga kapatid ng kalaban natin. Kaya sabi ng Bible na mapagmatsyag tayo. Be watchful. Diba? Sabi niya, renew. Transform life do not come from getting more emotional or having more willpower. Rather, transform life comes from renewed mind. Amen? Only by renewing our minds to how God thinks can we ever be assured of responding with godly emotion in action. Remember this, we can either believe Satan's lies or God's truth. Choose mga kapatid. The choice is yours. The choice is ours mga kapatid. Yan ang gusto natin. Sa totoo ba tayo o sa kasinungalingan? We are free to choose mga kapatid. Wala man namimilit na kung anong piliin natin. Pero mag-ingat na lang tayo pagka pinili natin sa kabila. Dahil wala man sinabi dun sa Biblia, wala akong nakita sa Biblia na pag pinili mo ang kasinungalingan ay maliligtas ka. Ang nakita ko mga kapatid sa Biblia, pag pinili mo ang katotohanan, mayroon kang buhay na walang hanggan. Ang Panginoon Jesus mga kapatid, He is the truth and the life. He is the way. Amen? So how to maintain your spiritual freedom? Now, na-release mo na lahat yun. Wala ka ng anger, lahat ng meron ka na inakala mo stronghold ng kalaban. Ngayon, how to maintain your spiritual freedom? Amen? Dealing with the entrance, sabi niya, sinful thoughts and action is only the beginning of lifelong journey to experience spiritual freedom in Christ. The enemy is ever seeking ways to enslave us in sin, to destroy our witness, and ultimately the witness of Christ's church, of which we are all a part. Amen? So dito sabi niya, below are some suggestions to help maintain our spiritual freedom in Christ. Number 1, walk in the light of God. Para ma-maintain natin mga kapatid yung spiritual freedom natin, dahil nirelease na natin lahat, nirecall natin, nirenounce natin, nirelease natin, renounce natin lahat, now we can, sabi niya, walk in the light of God to maintain our spiritual freedom in Christ. Amen? Sabi niya, the scheme and lies of the enemies cannot overcome the light of God. Amen? Sino yung light mga kapatid? Is Jesus. Sabi niya, I am the light. Amen? So when, sabi niya, tempted by false belief or sin, immediately shine the light of God's truth on them and expose them for the lies they are renounced, the lies and they are affirm the light of God's truth. John, sabi niya, 1:12 and 13, but to all who believe Him and accept Him, He gave the right to become a children of God. So they are reborn, not with a physical birth,
resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Amen? This is the light of God, mga kapatid. So to maintain our spiritual freedom, number 1 is walking in the light of God. Number 2, walk in the armor of God. Ephesians 6:14 to 18, sabi niya, walk in the armor of God to maintain our spiritual freedom. Stand your ground. In verse 14, sabi, stand your ground. Put on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Ito, mga yung sikreto para ma-maintain natin yung spiritual freedom natin in Christ. And we have to walk in the armor of God. Ang sabi niyan is stand your ground. Put on the belt of truth and the body of armor of God's righteousness. 15, sabi niya, for shoes. Put on the peace that comes from good news so that you will be full prepared. Amen. 16, sabi, in addition to all of this, hold up the shield of faith. Amen. To stop the fiery arrows of the devil. Anong fiery arrows, mga kapatid? Yung lumalagalap na, yung tawag doon, yung pana. Amen. Para ma-stop. Sabi niya, hold up the shield of faith. Shield of faith, mga kapatid. Ito yung tawag doon, yung faith, yung shield of faith, ito yung sa mga napapanood natin, yung shield nila. Gaano man yung kasalida yung dart ng kalaban, hindi niyo tumatagos, mga kapatid. Amen? To stop the fiery arrows of the devil. Sabi 17, put on a salvation as your helmet. Amen? And take the sword of the Spirit. At ano yung sword na to? Sabi niya, which is the Word of God. Mahalaga, mga kapatid, ang Word of God sa buhay natin sa araw-araw. Para ma-maintain natin our spiritual freedom in Christ, kailangan, mga kapatid, ito huwag natin kalimutan basahin araw-araw ang salita ng Diyos. Dahil nandito ang ating kaligtasan. Nandito ang ating shield, mga kapatid. Hindi tayo basta-basta mapasok, ma-defeat ng kalaban sa kanyang salita. Wala akong nabasa sa salita ng Diyos, mga kapatid, na na-defeat ang salita ng Diyos sa kalaban. Bagkus ang salita ng Diyos ang nag-defeat sa kalaban. Kaya mahalaga, sabi nga dyan, na put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit. It is the sword of God, the Word of God. Amen? And pray in the Spirit at all times and every occasion. In every occasion, mga kapatid, kailangan lagi yan. Walang pinipiling lugar. Walang pinipiling oras. Walang pinipiling kaharap. Walang pinipiling trabaho. Busy ka man, ano man yan. Sa tayo mong trabaho mo, manalangin ka. Pagkalanganin ka, nandyan ang kalaban. Iwanan mo ang trabaho, manalangin, mga kapatid. Amen? Number 3, walk in the grace of God. Amen? One of Satan's most effective scheme is accusing believers of their failures. Ito yung kanina ba sinabi ko. Nalagi yung sinisiksik yan sa'yo na wala ka, failure ka. Amen? Babayro ka, lasinggo ka. And he seek to replace our spiritual freedom with spiritual guilt by deceiving us into believing we are unworthy of God's acceptance. At dahil doon sa mga siniksik-sik ng kalaban sa utak mo na wala ka na, unworthy ka na, wala ka nang, nawawala na sa yung spiritual freedom mo. And the truth is, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:1, mga kapatid. At yan lang, tutusan, there is no condemnation. And what does it mean? It means that when we trust Jesus to forgive our sin, God clothes us with the righteousness of Christ Himself, adopting us as His own children. And now, forever love us with the same love He has for His own beloved Son. Amen, mga kapatid.
Kaya sarap pakinggan mga salita ng Diyos. Amen. Basahin ang salita ng Diyos. So when God look at us, He sees us as He does His own Son. Pag tinignan tayo ng Diyos mga kapatid, kaparehas ang pagtingin niya sa atin doon sa pagtingin sa kanyang anak. Dahil anak tayo ng Diyos. 1 John 1:9, sabi niya na, if you believe and receive Jesus, you have the right to become a child of God. And we believe Jesus, we receive Jesus mga kapatid. And now we are a child of God. Anak tayo ng Diyos. Nagsabi niya doon nung ang Panginoon Diyos sa kanyang anak na, this is my son. Na lubos kong kinalulugdan. At yan, ganun din ang sasabihin ng Diyos sa atin mga kapatid. Sa iyo at sa akin. Kasabihin niya rin sa kanya, sa atin yun. Amen? And that is grace. Conclusion. When you are on the road of spiritual freedom, you must have to recall, ask God to bring to your mind the areas of your life where Satan, his lies, may have taken hold, then put out the root, mga kapatid. Renounce. Renounce its false belief, thoughts, or sinful activity. Release. Release any anger, bitterness, or malice you may have towards others. Renew. Renew mind so that we can respond with godly emotion and action. Then you can maintain spiritual freedom in Christ by walk in the light of God, walk in the armor of God, walk in the grace of God. Amen. So then you will know the truth, and the truth will set you free. Sanctify them by the truth. Your word is truth. John 8:32 mga kapatid, 17 and 17. Amen? Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nakagalak mga kapatid, amen? Ang malaman na tayo napakahalaga sa Panginoon, amen mga kapatid. Napakasarap na pagsalusaluhan ang salita ng Diyos mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, ang mundo hindi malaman kung ano ang susundin. Hindi malaman kung ano ang paniniwalaan. Pero sa atin mga kapatid, anak ng Diyos, meron tayong isang pinaniniwalaan. Ang ating Panginoong Hesus mga kapatid. And allow the Holy Spirit na i-roll ang buhay natin. Allow the Holy Spirit mga kapatid na buksan ang ating spiritual